Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa atin na isinilang na ang tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa ang lahat ng mga mag-anak sa buong daigdig ay basbasan ng Panginoong Hesus na siya rin isinilang sa pamilya ng sangkatauhan. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Nasa oktabo po tayo ng panahon ng Kapaskuhan. At ngayon ay linggo ng Holy Family. Linggo ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria, at Jose. Sinasabi natin sila ay banal. Sapagkat tunay na meron silang pagpapahalaga sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay sa bilang mag-anak. At tayo rin ay inaanyayahan na maging mga banal na mag-anak ng Diyos. Tayo rin ay dumulog na may panalangin para sa ating mga pamilya. Pagdasal mga nanay, tatay, pagdasal niyo mga anak ninyo. Mga anak, pagdasal ninyo ang mga magulang ninyo. Pagdasal din natin ang mga lolo at lola, yung mga kasama natin sa bahay, lahat ng mga kamag-anakan natin, tayo ay iisang pamilya ng banal na mag-anak ng Diyos. Dumulog tayo, mayroon tayong pag-amin ngayon sa ating mga kasalanan. Sinaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na dalhin ni Maria, sa lahat ng mga anghel ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maling na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sarah na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ng Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabagad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpapangaral sa kanyang inay para naglilipok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay alagdirin din ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Makahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at tawag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhingan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paghinga mo sa iyong ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adigay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay na ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinaman kung ang Diyos ang buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghaliin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay italin ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus,
at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sinabi ng anghel kay Jose, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyon ay dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang nabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid kay Kristo, kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. At ang tema ng ating pagdiriwang ay tungkol sa ating mag-anak sa ating pamilya. Si Jesus, siya ay Diyos na naging tao, nagkatawang tao siya, isinilang siya ng mahal na Birheng Maria at binigyan ng proteksyon ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa.
Si Jesus ay pinakita niya sa atin na nang siya ay nakipamayan sa atin, pumasok din siya sa isang pamilya tulad natin. Upang ang batang si Jesus ay may matatawag siyang nanay, tatay. Kaya nga, anong ibig sabihin ng family? Ang family, ibig sabihin po niyan, Father and Mother, I love you. Family. Nakuha niyo? Family. Father and Mother, I love you. Yan. Si Jesus, nung naging bata siya, may matatawag siyang nanay, tatay. I love you, nanay, tatay. Napakaganda, di ba? Pero, ang mga pagbasa naman natin sa unang mula sa aklat ni Sirach, tandaan po niya, basahin sana ninyo, chapter 3, sa simula ng chapter 3 ng aklat ni Sirach. O kaya sa ikalawang pagbasa natin, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosa, chapter 3 din yun. Natandaan niyo lagi, pag uwi niyo, basahin niyo ulit, napakaganda ang tagubilin doon bilang pundasyon ng ating pamilya. Pundasyon ng isang mag-anak na kalulugdan ng Panginoong Diyos. Alam niyo, kung babasahin ito ng lahat ng mga tao, Kristiyano ka man, Muslim ka man, Buddhist ka man, o kaya mga iba't ibang religiyon man, alam po niyo, hindi pinag-uusapan dito kung anong religiyon sapagkat alam natin. Sinasabi di ba dito na ang mga magulang, mayroon kayong kapangyarihan sa inyong mga anak kasi kayo ang nagsilang sa kanila dito sa lupa. Kaya nga, ang mga anak, anong sabi doon, kailangan sumunod tayo sa ating mga magulang. Pero ang sabi dito, mga anak, lalo paglaki ng tatay ninyo, pagtanda ng tatay at nanay ninyo, alagaan ninyo silang mabuti. Sapagkat ang gumagawa ng ganon, lahat ng mga pagkukulang ninyo ay matatakpan na sapagkat meron kayong pag-aasikaso sa mga magulang ninyo sa kanilang kahinaan, sa kanilang katandaan. At sinasabi rin dito sa ating mga magulang, lalo mga tatay, huwag ninyong parusahan ng husto ang mga anak niyo kung sila'y nagkakamali para hindi sila panghinaan ng loob. Sabi ko sa inyo, kahit anong relihiyon yan ang batayan ng isang pagiging mabuting pamilya. At sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Colosa, kailangan magpatawaran kayo sa isa't isa. Ang marinig ninyo na kayo ay humihingi kayo ng patawad at sila rin ay nagpapatawad sa inyo, isang napakagandang pagkakataon na maipakita natin ang kahalagahan ng pagkakaisa doon sa pamilya. Pero tanongin siguro ninyo, ano naman ang makakristyanong pananaw na ibinibigay sa atin ng kapistahan ito ng Holy Family? Kung lahat pala ng pamilya ay ganoon, ano naman ang particularly Kristiyano sa pagiging pamilya natin? At ang sabi nga sa atin, ang tayo ay hindi lang basta pamilya dito sa mundo. Tayo rin ay dapat maging banal na pamilya. The Holy Family. At turuan tayo ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria, at Jose. Sinasabi sa atin sa Ebanghelyo na sila ay banal, hindi dahil sa si Maria ay walang kasalanan. Ipinaglihi siyang walang kasalanan, kaya banal siya. Totoo yan, pero hindi yun ang dahilan para tawaging banal na pamilya sila. Si Jesus, hindi mo na dapat sa wala siyang kasalanan, siya ay anak ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na kapag nandudon lang siya, ay banal na mag-anak na tayo. At si Jose, sinasabi he is a righteous and just man. Kaya nga siya ay banal na sa pinahalik.
Pero, paano na tayo tinuturuan na maging banal na pamilya? Kung minsan kasi akala natin pag banal na pamilya, wala nang problema sa buhay pamilya natin. Na tayong lahat ay maging maayos, maganda ang takbo ng buhay natin. Pero kung titignan ninyo sa ebanghelyo natin, hindi naman ganon ang banal na mag-anak. Diba sa simula pa lamang ng istorya ng kapanganakan ni Jesus, di ba ga, hindi maintindihan ni Jose ang nangyari kay Maria. Sabi niya, naglilihim siya na lang ng Espiritu Santo. Hindi ko maintindihan yun. Sabi niya, kaya pasya pa nga niya, ay hiwalayan ng lihim si Maria. Pero sa namin ng Diyos kanya, pumasok ang Diyos sa buhay ni Jose. At ang sabi ng anghel ng Diyos kay Jose, kunin mo, huwag kang matakot, iuwi mo na sa bahay niyo si Maria, sapagkat ang kanyang sitwasyon ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mayroon siyang pakikinig sa kalooban ng Diyos. Kaya banal ang pamilya na ito. Bibigyan pa sila naman natin ng kapanganakan ni Jesus. Di ba nga sabi na ito ang magiging anak ng Diyos na magiging kasama natin. Pero bakit walang magpatuloy sa Kanya? Saan maghahanap si Maria? Isang napakalaking problema. Hindi inalis yan ng Diyos sa buhay nila. Kung bibigyan pansin ninyo, akala nyo siguro, pag sila ay banal na mag-anak, wala nang problema. Di ba kung minsan sabi natin, kung kailan ako napapalapit sa Diyos, bakit para naman dumadami pa ang problema ko sa buhay? Pero, anong ginawa ni Jose? Nakinig lamang siya, naghintay kung ano ang mga ibibigay na pahayag sa kanya ng Diyos. At ang sabi ng isang tao, mayroon pong isang sabsaban doon kayo pumunta. Kailangan linisin pa ni Jose ang lugar para may lugar na kung saan ipapanganak si Jesus. Doon nyo, kayo, nagsilang na ba kayo doon sa koral ng baka? Hindi. Kahit dampa ang bahay, doon kayo sa bahay ninyo, doon kayo sa kwarto ninyo, nagsisilang ang nanay. Pero kay Maria, kahit siya ay anak ina ng Diyos, ang anak niya ay anak ng Diyos, nagsilang siya doon sa kapiling ang mga baka, mga tupa, mga manok, mga hayop. Pero meron silang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya sila ay banal. At dito sa Ebanghelyo narinig natin, ang pagkatapos na dinalaw sila ng 3 haring mago, anong sabi ng anghel ng kanya? Madali, magbangon ka at dalhin mo sa Egypt ang bata, sapagkat nais patayin siya ni Herodes. Pero mo, sasabihin ka ulit sa gitna ng gabi, umalis kayo dito agad, nauna. Sasabihin mo ulit, ano na naman ito? Halos hindi kami patuloyin sa bahay. Ngayon naman, paaalisin nyo kami dito papunta sa Egypt. Sinong kakilala mo sa Egypt? Sila ay mga migrants. Nag-migrante sila papuntang Egypt. At kailangan patago-tago sila kasi hinahanap ni Herodes ang bata. Siguro, habang naglalakad sila, pag may nakita silang sundalo, siguro, tagong-tago na sila. Hindi na alam ang gagawin. Kung may checkpoint ba, siguro hindi nila alam kung paano nila ipupuslit si Jesus. Takot na takot sila. Pero, ginawa nila ang lahat ng ito na mayroong pagtitiwala sa kalinga ng Diyos.
Kaya sila tinawag na banal ay hindi dahil wala na silang problema sa buhay, kundi sa gitna ng malaking problemang hinarap nila sa buhay, nagtiwala sila sa Diyos. Pinatuloy nila ang layunin ng Diyos sa buhay nila bilang mag-anak. Yan po ang dahilan kung bakit natin tinatawag na banal na mag-anak sina Jesus, Maria, at Jose. Ano ang lesson natin dito? Na tayo rin ay dapat maging banal ang pamilya natin. Pag sinabi kong banal ang pamilya natin, hindi dahil sa kayo ay magsimba na halos araw-araw, nakaluhod na kayo, nagro-rosaryo araw-araw. Hindi po yun ang ibig sabihin ng banal na pamilya. Ang banal na pamilya, hindi nangangahulugan na wala na kayong problema pa sa buhay kasi ipinapa sa Diyos ninyo ang lahat. Hindi po yun. Kayo ay banal na mag-anak. Kung sa gitna ng mga problema, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay bilang mag-asawa, bilang mag-anak, nandoon ang pakiramdam ninyo, hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Alam niyo kung minsan, yung pagtitiwala na yan ay nararamdaman din ng bawat isa sa inyo. Maalaala ko po, pare na po ako noon, nag-uusap kaming dalawa ng nanay ko. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya, pare ka na at nakatapos na kayong lahat mga magkakapatid. Maalaala mo, sabi niya, kasi noon uuwi ako sa bahay. Dahil pahingi po ng pera, hindi po ako makakapag-test kung wala akong pagbayad ng tuition ko. Pamilyar ba sa yung mga magulang ng gano'n? Ako noon, uuwi ako, nasa eskwelahan ako, uuwi ako kasi sabi ko, hindi ako makakapag-test kasi hindi ako makakabayad ng tuition ko. Alam mo, gagawin ng nanay ko, sandali lang anak, sabi niya. Medyo maiiyak siya. Tapos bababa siya sa bahay. Siguro mga 10, 20, 30 minutes bago siya babalik. Mangungutang sa kapitbahay. Tapos pag bumalik na sa anak, ito, pambayad mo kahit konti, mayroon kang maibibigay. At sabi niya sa akin, anak, kahit ang hirap ng buhay, nairaos ko kayo, nakatapos kayong lahat sa pag-aaral. Diba? Kaya ang pagsubok, kaya nga banal ang pamilya kasi meron tayong pag-aanyaya na sumama ang Diyos sa buhay ninyo kahit gitna ng pagsubok at hirap ng buhay. Diyan kayo nagiging banal na. At titignan ninyo, pagdaan ng panahon, paglaki din ng mga anak ninyo, nakatapos sila sa pag-aaral, sasabihin din sa mga anak ninyo, anak, nakatapos kayo kasi kasama natin ang Diyos. Kaya alam niyo, sabi ng nanay ko sa akin, anak, pare ka na. Kaya huwag mong kalilimutan ang pinanggalingan mo. Huwag mong kalilimutan ang mga mahihirap na mga tao. Tulungan mo rin sila tulad ng pagtulong nila sa akin nung ako ay nangangailangan tungkol sa pag-aaral ninyo. Yan ang habilin ng nanay ko. Kaya alam ko, ang nanay ko, banal ang nanay ko. Meron siyang pagsasabuhay na kasama niya ang Diyos sa pagpapalaki, pagpapaaral sa aking mga magkakapatid sa aming pamilya. At alam nyo, itong panahon, itong misa na ito ay paalaala din natin sa mga iba't ibang migrante na nangyayari ngayon. Kung si Jesus kailangan lumikas sila, umalis sila,
doon sa Bethlehem. Pumunta sila sa Egypt. Ibang bansa na po yan. Walang kakilala si Jose. Pero nagpunta siya. Ngayon po, ang dami pong mga Kristiyano na lumilikas mula sa Syria, mula sa Iraq, mula sa mga iba't ibang bansa, papunta sa mga iba't ibang lugar doon sa Europa. At yung mga iba pumupunta sa Amerika. Yung mga iba naglalakad lang. Kasi kung hindi sila aalis sa kanilang lugar, baka sila pagpapatayin doon. Katulad ng mga ibang ginagawa nila sa mga Kristiyano na habang nagsisimba, binobomba ang mga lugar nila habang sila ay nagdadasal. Turuin mo, tulad ni Jesus, kailangan umalis kasi gustong patayin ni Herodes ang bata. Di ba nga pinatay na yung bang Holy Innocents kahapon, di ba? Pinatay ni Herodes ang mga maraming bata mula 2 taon pababa kasi natatakot siya nandudoon si Jesus na sinasabing magiging hari ng Israel. At ayaw niyang may kaagaw siya sa trono. At hanggang sa paglaki niya, unti-unti ay kailangan umalis talaga o magpakita sa Israel ang mag-anak na ito kasi nanganganib ang buhay ni Jesus. Ngayon, marami pa rin mga Kristiyano ang nanganganib ang buhay. Kaya nga, sila ay lumilikas. Kuminsan, lakad lang sila ng lakad. Ilang libo ang mga naglalakad. Lumilikas sila mula sa bayan nila papunta sa mga iba't ibang bansa sa Europa. Si Cardinal Tagle, mayroon siyang ikwento na mayroon siya, nandoon siya sa isang istasyon doon sa Greece, mga Grego, kasi yung border nila doon, nagpapadaan sila kung ang mga tao, libo-libong mga tao ang naglalakad papunta sa mga iba't ibang lugar kung saan libre silang makasamba sa kanilang Diyos. Alam niyo, sabi gano'n, pinakakain nila yung mga tao ng Caritas International. At minsan, tinanong siya ng mga tao, bakit pinupukar kayo mabait sa amin? Anong religion ba kayo? Kayo ba ay Muslim? Kayo ba ay Buddhist? Kasi mababait kayo. Bakit kayo mababait? Ang sabi ni Cardinal Tagle, kami po ay mga Kristiyano. At ang Diyos namin ay si Jesus, sabi gano'n. At si Jesus na Diyos namin ang nagturo sa amin na maging mabait kami sa lahat ng mga tao. Na kami ay dapat ay magkisama, maging mabait sa ating mga kapatid kasi magkakapatid tayong lahat. Ang ganda pala, ng pagiging Kristiyano ninyo. Naturuan pala kayo ng inyong Diyos na si Jesus, sabi nyo, na maging mabait sa bawat isa sa amin. Sana ang aming Diyos ay kasing bait ng Diyos ninyo. At ang sabi niya, kailangan na siyang umuwi. At hindi niya nalito siya kung saan ang exit. Saan ba ako lalabas? Baka ako maiwanan ng bus ng mga kasama ko, sabi niya. Nagtanong siya doon sa mga volunteers na nandoon sa kanya, saan ba ang exit dito papunta sa parking lot ng mga bus? Sabi kanya, nandiyan po, nakatayo na po kayo, yan po ang daan, yan po ang exit. Nakasulat po yan sa itaas, sabi gano'n. Tinignan niya, kaya pala hindi niya napansin kasi na ang letra niyan ay letra ng mga Griego. Greek language ang nakasulat doon. Kaya lang, dahil kami mga pari may konting pag-aaral din tungkol sa Greek language, ay binasa niya, anong nabasa niya?
Exodus. Alam nyo, di ba, alam din niyo yung salita iyon? Exodus. Exodus. Di ba? Exit. Sa salitang Grego ay exit. Ito yung pag-exit noon ng mga Israelita mula sa Egypt papunta sa Israel. Exodus. At sinabi niya sa kanyang secretary doon sa Caritas International, sabi niya, alam mo, nandito ako ngayon sa Exodus. At sabi sa kanya ng secretary niya, ang ganda, sabi niya. Alam ko, Exodus, kasama ninyo ang Diyos. Yan ang napakahalaga. Kasama natin ang Diyos. Sa pagtatapos ng taon, Feast of the Holy Family ngayon, sinasabi sa atin, maging banal kayo, isama ninyo ang Diyos sa buhay pamilya ninyo. Isama ninyo siya sapagkat kung kasama ninyo ang Diyos, maganda, kayo ay mga banal na mga pamilya. Kayo ay pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala kayo hindi dahil sa wala kayong problema sa buhay. Pinagpapala kayo kahit sa gitna ng problema sa buhay, kasama ninyo ang Diyos. At siya ang nagbibigay ng lakas ng loob, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng tibay ng kalooban upang kahit mahirap ang buhay, mapapalaki, mapapaaral ninyo, mapapabuti ninyo ang mga anak ninyo sapagkat kasama ninyo ang Diyos. Exodus. Dahil tayo exit mula sa kahirapan ng buhay patungo sa presensya ng Diyos sa buhay ninyo bilang mga mag-anak. Naway ang banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose ang tumulong sa atin para tayo rin ay maging mga banal na mag-anak ng Diyos. Tumayo tayo at ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakos sa krus na matay inilig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaon. Nang maikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang pa rin ito at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, na nagsugo sa kanyang anak upang tayo ay iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, ating itutugon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ng simbahan ng mga bansa sa mundo ng pagsusumikap ng magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at hadikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang
ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid natin na mayapa at matagpuan nila sa kanilang kaharian ang liwanag yang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. At para sa ikapapayaban ng kaluluwa ni na Jerome Agudo, Chinita Exala, Rosalito Laksa, Natasha Sibanan, Sambana Simbanan, Luisito Calayet, Darwin de los Reyes, Bienvenido de los Reyes. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Pagdasal din natin ang mga taga Mindanao at Visayas. Alam natin na sa lanta sa Mindanao ng malakas na bagyo, pagkatapos bago magsimbang gabi, nilindol pa sila. Ang mga taga ang nilindol wala muna sa Mindanao, nilindol sila pagkatapos bago dumating ang simbang gabi, binagyo na naman sila. Sa Visayas ay Paskong Pasko ay nandoon ang bagyong si Ursula. Pagkatapos ng ilang araw, nilindol din sila. Pagkisan po natin sila ng tahimik, na naway maging mabait ang Diyos sa kanila at tayo rin ay patuloy na pangalagaan ng Panginoon. O Diyos na aming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay amin sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magsasawalang hanggan. Tayo lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa amin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaling lahat. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmamahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak at matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan at kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsupo po ang lahat para sa ilang paanan. Sa December 31 po, magkakaroon po tayo ng misa sa ganap ng alas 8 ng gabi. Ulit po. December 31, sa ganap na alas 8 po, meron po tayong misa nun. At wala pa po tayong oras sa January 1 po. Yun lamang po at maraming salamat. Nagsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo at Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos.